tingnan nyo yung light indicator. Yun ah. Ako kung makikita nyo yung kulay red. Ayan ah. Yun. So, kapag ka normal operation siya, nagko-communicate ang indoor to outdoor, ganyan ang blinking niya. Yun ah. Parang alitap-tap na kumukuti-kutitap. Yun. Pero kung naka-steady light siya, defective siya. Hindi siya nagko-communicate. And ang pinakamabilis dyan, para makita nyo, bunutin nyo ulit lang yung sensor. Ganun pa rin sa procedure na ginagawa natin. Ayan, binunot ko yung sensor. Ito. Then, magkakaroon siya ng, dapat madidetect niya ang error. So, antayin natin lumabas dito. Yun. So, lumabas na, oh. CH44. So, kapag lumabas si CH44, alam natin, na-detect niya yung outdoor niya. So, CH44 is outdoor sensor. Ayan, tinanggal ko yung sensor. Ayun, so ganun lang kasimple natin na binaba mo yung breaker. Okay, so service kami ngayon sa Angeles, Pampanga. Ayan, so LG. So, ang pagagawin natin is yung ating OJT. Si Lucky Me. Ba't Lucky Me? Baba mo yung breaker. Nakababa? Okay. Sige. Okay lang mahulog ha, basta sa tamang tao. Medyo maliit ang ladder natin. 1, 2, 3. Tanggal na yun. May nag-check na daw niyan. Oo. Anong findings daw? Board. Ito? Oo. Bakit di natin nadala yung mahabang ladder? Okay. Sige. Bitaw ka muna. Ba't mo sa akin tester? Madala lang nakakapit ako. Pumikit ka na. Eh na, analog. May nag-check na nito, nakatanggal na yung isang line. Hindi ko alam ang history. Pero CH05 ang defect. Baka mo ha? Sige. Sige. Wala akong tiwala sa hawak mo eh. May insurance na siguro boss eh. Sige. Ate tayo pag malaglag ka basta. Tingnan ko lang kung may shorted. Naka-off yan. Sabi ni Lucky Me. Nakababayan. Uy. Wala naman daw daga or ipis, sabi ni Sir. Walang nabanggit. Wala sa nabanggit. Okay. Ang hirap. Hindi natin dinala yung mahabang ladder. Ground. 1, 2, 3. Param ng pilit ba? Sige, nakakapit ako. Ito yung board oh. Siya yung indicator light naka-steady. Ayan oh. So ang problema nito malamang, tingnan muna natin kung may problema ang communication. Yun. So ang power nito normal. Kapag kaganyan yung ilaw, normal ang power. Pero hindi siya nakaka-detect ng indoor communication. Okay. Okay, so ito yung wiring dun sa indoor.
Pero check na lang natin kung good ang wire. Okay. So napansin ko sa wire, yung ground is kulay brown. Ito nakadikit dito. Then kulay blue, black. Ito dapat ang ground, pero dito siya nakakonect sa communication. Ayan. So subukan lang muna nating itama ang wiring. Ayan o. So ito yung indoor wiring niya. Ayan. Ayan. Check ko lang dun sa connection ng outdoor wiring. Ayan. Okay. Yung brown ay blue doon sa ground. Mas mo muna lahat. Hindi, wag mo na kalasin, wag mo na kalasin. Bye. Nakadikit na, kulay blue ha, tapos lagyan mo lang ng brown, ano. Sige, pwede mo rin naman kalasin eh. Kalasin ko na lang. Sige, kalasin mo, tapos dikit mo sa ground. Tanggalin mo yung blue. Isa lang ang idikit mo, blue lang. Tanggalin mo yung brown. Ito lang yan, boss. Nakadikit sa body. Anong kulay nakadikit sa body? Blue, nakadikit sa body. Yes. Yun. CH05. Patay mo yung breaker, boy. CH05. Hindi niya nadidetect yung outdoor. Hello po. Tatak natin siya. Mono black chair. Upuan. Sir, may upuan ka dyan para
Yan ka, Jace. Ano yung nebe, Jason? Ano yung nebe? Oh, may buhay pa nga. May anak Sige, pa. sige. Thank you, bro. Yan. Thank you. May anak pa siya. May anak. Ay, ang dami. Yun. Kaya pala eh. Ang dami. Ang Wow. daming alaga. May anak pa sir, oh. Ay, ano yan? Anak Itlog niya. lang? Ayaw na. Tiki yan. Tiki. Namabas na. Kalabas na. Kasi yan, may petos pa. Oh, ano? Bala mo na kami. Ang dami na yung butiki dito. Yan. Ayan, ang dami nila. So, nakasira rin yung mga yan? Yan po ang nakasira talaga. Ay, sus Mario. Hmm. Nung una, hindi ko mo ginagalaw o inaano. Ay, yung ginalaw na rin pala nila dito sa likod. Meron kayang ano yan? Anong tawag ko? Yung Power supply. Yun, dali. yung termites para Yun, sa mga... para hindi na- Tatapitos pa. yung mga- Ay, palabas na. Yan, labas na Lan! ito. Kawawa naman mga magulang nito. Ay, kawawa naman. Yan na. Oo. Petos pa eh. Ayan, palabas na siya pa. Kaya mo na, kawawa na. Hanapin niya ng magulang niya. Sa magulang niya. Ano to sir? Medyo mabigat-bigat ang trouble. So subukan namin i-repair pa pero dadalhin namin yung board sa shop kung okay sa inyo. Pala eh, ano na rin pala talaga eh. Talagang Nag-iwan. maano sana eh. Dahil Nag-iwan sa ng, mga butiki. nag-iwan ng ebidensya eh. Ayun. Yun mismo tinamaan. Subukan namin kung kakayanin pa. Dadalhin ko sa shop para ma-check namin ng maayos. Then, ayun. Kung hindi, medyo may kamahalan yung board. Ay, brand new lang yung mga board. Brand new. Pero sana maayos po. Sana. Pero kung kayo, pag-isipan nyo, kung magpapalit ka ng unit, Ay, sayang nga ka bago-bago. kaya nga eh. Ay, Wala pa sa taon. hindi kasi ito covered ng warranty pagka mga Oo. ganyan eh. Talagang ano eh. So, hindi ko mo pinapatay yung mga butiki kasi okay lang. Kasi part of nature. Ngayon pala sila pa yung nakasira dyan. Mabawalan ko na sila ngayon. Subukan natin ano. Kaya lang, wala ka magagawa dito kasi open ang ano nito eh. Ganyan talaga pagkakadesenyo nila eh. Nakakapasok talaga. Nakakapasok eh. Dyan lang itlog, no? Oo. Hindi, pero babawalan na namin sila. Kasi inayaan ko lang eh. Oo, inayaan ko lang sila eh. Kahit sa mga kwarto namin, may mga dyan, ganyan. Ayun. Sige po. So yun lang ang Sana option maano po, natin. oo. Kung magawa, kung hindi, replacement ng board. Pero kaya lang, talagang halos 50% ng halos bagong presyo ang inaabot. Kasi kamahalan. I-out na lang muna namin. Apo. Kung saan ang napaglagyan na ito. May plastic ka dyan, sir, na pwede. Ha? Ilalagay ko lang. Okay, so ito yung update ko sa ginawa natin doon sa Angeles, Pampanga. So pinull out namin yung board. Ayan, medyo sawi tayo dahil hindi natin nagawa yung unit.
Okay? So, dito papakita ko lang sa inyo. Yung ilaw natin kapag ka naka-steady yan. Ayan. Yung red. Ulitin natin kasi nag-blink eh. So, mag-error yan kasi wala yung mga sensor. So, ito yung error. Pero walang nadidetect yung ating indoor. Okay? So, i-off ko lang ha. Ayan. So, dapat pag on nito, yung kulay red na ilaw na yan is nagbi-blink ng mabilis. Para kapag nagbi-blink siya ng mabilis, yun yung ibig sabihin is nagko-communicate siya between indoor and outdoor. Ayan. Okay. So, ito yung unit na nagkaroon ng maraming alagang butike doon sa loob. Ayan. So, ginawa naman natin ang paraan. Sinubukan natin na i-repair. So, actually, nagkaroon ng parang slight na corrosion tong part na to. Nilinis na rin natin. And, chinek ko na rin yung photocoupler dito. So, good naman siya lahat. So, ang nakita ko na lang na pwedeng problema is papunta ng system na. Kasi dito namahay yung pinaka mga butiki dun sa may likodan na ito. Yun. Kaya din sa portion na ito. Actually, ni-repair na rin naman ito. So, tama naman yung ginawa nila doon. Kaya lang, hindi rin nila nagawa. So, ito nga yung second option dun sa atin. So, hindi rin natin na patino. Ngayon, kasi ang labanan dito ngayon is magre-replace tayo ng board. Is gaano tayo kasigurado kung yung indoor board natin is running condition or good. So, ito kasi yung isang nagiging problem ng karamihan na halos technician na minsan nagpapalit ng outdoor pero hindi nila nadidetect na may problema rin pala yung indoor unit. So, palit tayo outdoor tapos may problema pa rin pala si indoor. So, yun namang atin is kahit hindi natin totally na ma-repair yung unit o magawa yung unit, ang importante is sure ball tayo na papalitan natin yung board kasi may kamahalan yung board eh. Ngayon, magpalit tayo ng board na ito tapos may problema pa pala sa indoor, so medyo mapapalaki lalo ang gastos. So hindi na siya mai-estimate o mababudget ng may-ari. Ayan. So dito, ipapindings namin is for replacement ng outdoor. Pero sabi ko nga, paano natin ma-check yung indoor is good condition. Okay? So, pwede rin kayo gumamit ng ibang indoor. So, ang kagandahan lang din ito dito kay LG. Tanggalin ko muna. Pwede tayong gumamit ng ibang board para lang ma-check natin yung tawag dito indoor board. Okay, so kakalasin ko lang muna ito. Meron ako kasing isang ginagawa dito. LG din siya. So, tingnan nyo yung pagkakaiba niya. Okay, kalasin ko lang ha. Tinanggal ko lang muna. Okay. So, ipababa lang natin. Dito ka muna sa tabi. Ayan. Okay, so in-overtime lang natin ng konti dahil bukas ay medyo busy na tayo ulit. Kaya in-overtime kong gawin ito. Ayan. Okay, so ikakabit natin. So, mapapansin nyo, iba itong board na ginamit ko. Pang 2 HP yata ito, 2 HP yung size. So yung ating ginagawang board na yun is 3TR. Okay. Pwede kayong gumamit kahit na 1 HP, 1.5, 2 HP. Ang gagamitin yung indoor is ito. Pang 3TR. So, nagko-compatible siya dito. So, importante lang naman makita nyo kung magpa-function. Hanggang pa pala to. Okay. So, ang kulang natin ay wire. Kakabit na rin natin.
dito na tayo kukuha ng supply. Ikot. Yan. So, pinagsama ko na yung supply dito. Okay. Walang kadikit. Pangit eh. Ayusin ko lang ha. Pagsamahin na natin. Ayan. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo para may reference lang kayo. Ayan, nabuhay natin. Tingnan nyo yung light indicator. Yun ah. Ako kung makikita nyo yung kulay red. Ayan ah, yun. So, kapag ka normal operation siya, nagko-communicate ang indoor to outdoor, ganyan ang blinking niya. Yun ah. Parang alitap-tap na kumukuti-kutitap. Yun. Pero kung naka-steady light siya, defective siya. Hindi siya nagko-communicate. And ang pinakamabilis dyan, para makita nyo, bunutin nyo ulit lang yung sensor. Ganun pa rin sa procedure na ginagawa natin. Ayan, binunot ko yung sensor. Ito. Then, magkakaroon siya ng, dapat madidetect niya ang error. So, antayin natin lumabas dito. Yun. So, lumabas na, oh. CH44. So, kapag lumabas si CH44, alam natin, na-detect niya yung outdoor niya. So, CH44 is outdoor sensor. Ayan, tinanggal ko yung sensor. Ayun, so, ganun lang kasimple natin na dinetermine yung problema. So, 99% sure tayo na may maayos yung ating indoor board. So, ginamit ko lang yon para ma-check natin yung indoor kung maayos. So, baka mamaya magpalit tayo nung pinaka-outdoor natin. Tapos, pagkapit natin is may problema pa pala yung indoor natin na hindi gumana o hindi pa rin siya mag-communicate. So, dito, sa ginawa natin is sure na tayo na may nagko-communicate yung pinaka-indoor board natin doon sa outdoor. So, ibang board nga lang yung ginamit ko. So, dito sa ating ginagawa na ito, pinaka ulit dito. Ayan. Defective ang outdoor board. So, sinubukan naman nating remedy pero talagang nasa system na ang problema. So, kung magpapalit tayo ng system or something, wala rin man tayo makukuha ng ibang spare. So, ang option is replacement na lang ang gagawin natin. Okay? So, ayos na tayo. Update na lang namin kayo kapag nag-go signal sila sa replacement ng board. Pero, yung indoor naman niya is working. Kasi kaya tinesting na rin namin itong indoor or dinala na rin namin kasi pagbukas namin ito is may mga langgam din dito sa portion na ito. Dito kaya parang nag-iba yung natanggal yung pinaka nalinis ko na kasi ng thinner to eh. Nagkaroon din siya ng langgam doon sa loob. So para lang sigurado tayo, ganito nga yung ginawa natin. Kinabit ko sa ibang unit para ma-sure natin na good condition din yung indoor board. Okay. So, ayos na tayo. Okay.